Because all of us should accept our weakness or kahinaan because that is part of being a human being. So ang katanungan po ay pag ang tao na dating possessed ay muling pinasukan ng masamang espiritu, siya ba ay matatawag na repossessed? Mga mahal kong manonood at mga mahal nating kagalang-galang na mga hurado, maaaring ang katanungan na ito ay walang kwenta para sa karamihan. Ngunit para po sa akin, kaya ko po itong gawing makabuluhan. Paano ko gagawing makabuluhan ang tanong na walang kwenta o nakakatawa? Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng metapora. Ano nga ba ang metapora? Ito po ay ang paghahalin tulad sa pamamagitan ng paggamit ng matatalinhagang salita. Paano ko nga ba ikukumpara ang masamang espiritu? Pwede natin itong gamitin o ikumpara sa alak dahil may espiritu ang alak. Kapag hinayaan natin itong pasukin ang ating katawan, hindi po repossess ang tawag doon. Ang tawag doon, lasinggero o lasinggera dahil hinayaan nyo pasukin kayo ng alak sa inyong katawan. Ngunit, ladies and gentlemen, on a serious note, pangalawang paghahambing o paghahalin tulad sa masamang espiritu, ito ay may kukonsidera kong mga pagkakamali ko sa buhay o mga pagsubok sa buhay. Kapag hinayaan nating pasukin tayong muli ng mga pagsubok o pagkakamali, tayo ay magiging mahina dahil hinayaan nating pasukin tayo ng mga pagsubok o pagkakamali sa buhay. At hindi po repossess ang tawag doon. Para po sa akin, may ahilin tulad ko siya sa salitang kahinaan or weakness. But for me, the big issue is not about being weakness or kahinaan. Because all of us should accept our weakness or kahinaan because that is part of being a human being. That is why I always believe in the saying of the famous American author, Zig Ziglar. You can check it on Google. Accept your weakness and convert it into your strength. And you can call it success. Thank you.